So ngayon kabayan, pag-usapan natin regarding sa protina sa ihi. Pero bago yan, papipiliin muna kita. Asan ang ihi mo dito? Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10. Okay? Ayan. Mamink-mink. Parang may lapit ko sa inyo. Tingnan mo yung laman nito. Tingnan mo naman tong dalawa na to. At ito. Diba? Parang tubig. Okay. Sa ipinakita ko sa inyong ihi dito, ang normal na kulay ng ihi kabayan ay straw o kaya light yellow to yellow. So, ayan. Ganito. Okay? O kaya ganito. Yellow siya. Huwag na to kasi dark na yan. Dark yellow na yan. So, lahat yan, itong nasa gilid, puro mga, huwag namang ganito ha. Sobrang, ano na to, overhydrated na to. Parang tubig na. Okay? So, huwag ganito ha. Huwag din ganito. Huwag din ganito. Huwag ganyan. Huwag ganito, huwag ganito. Pero, ang importante, ano ba ang nasa loob ng mga to? Kadalasan nakikita natin sa mga resulta, okay, nakalagay dyan, hindi lahat ng laboratory naglalagay ng quantity. Ang nilalagay lang na report is +1, +2, at saka +3. So, ano ba ang katumbas ng +1? Kasi marami hindi nakakaalam dito eh. At ano ang normal? At ano ang napakataas na protina sa ihi? Okay. Ganito muna. Sa normal, kailangan ang protina sa ihi ng tao, kahit sabihin na natin every ihi, ay dapat mababa lang sa 30 mg per dl. Okay? Kasi base sa strip, ang nadidetect niya ay 30 mg. Diyan nag-umpisa nadidetect. Kung nasa 25 pababa, hindi yan. Nag-negative pa yan sa strip. Okay? At ano naman ang pinakamataas? Sa katawan ng tao, dapat, yung kabuuan na ihi mo sa maghapon, sa 24 hours in one day, kailangan hindi siya tataas sa 150 mg ng protina. Pag yan, tumaas ng 160, 170, 180, total in one day, may problema. Ganun din dito sa per ihi. Okay? Bawat ihi mo at naglalabas ka ng protina na mas mataas pa sa 30, kaya kayo nakakakita dyan ng report ng 1+, 2+, o kaya 3+. Ngayon, ano ang significance? Delikado ba? Okay, base sa sinasabi ng ating mga magigiting na doktor at base sa literature at study at base sa napag-aralan din namin, ganito yan. For example, bigay ko na lang muna to na example sa inyo. Itong number 1 na to, ang protein nito, okay, i-classify na muna natin. Ito, sobrang taas ng protein, may sugar, may leukocyte, kompleto yan. Okay? Kompleto lahat. May nana, may dugo. Hindi nyo lang nakikita ang dugo pero may dugo dyan. Okay? Microscopically. Ito naman, mamink-mink. Itong sinasabi ko sa mga may mens. Kapag kayo ay may mens, dapat hindi na muna nagpapagawa ng urinalysis. Okay? Kasi hindi rin maganda ang resulta. Although, kung makikita din naman namin sa inyong mga, for example, siyempre, menstruation, dugo. Pag nakita din namin dito, TNTC o 2 numerous to count ang iyong past cells or nana, o baka sasabihin ni doktor, binibigyan ka na rin. Depende sa doktor mo. Okay? Ito din, medyo malabo. Ang meron dyan, marami siyang amorphous tsaka epithelial cells tsaka nana. Ito, ayan, may protina din yan, akala nyo. Ito,
May nana din. Ha? Tingnan nyo yung mga ihi. May mga laman-laman sa loob yan. Kaya, importante talaga, tingnan nyo din yung mga ihi nyo, ha? Okay, ayan. Ito, walang laman to. Okay? Walang laman yan. Yan ang talagang ideal na ng ihi. Ito, puro dugo din yan. Ito, dugo din yan, tsaka nana. Ito, mas lalo ito. Tingnan yung kaibahan. Okay? Etong dugo na to, malamang sa malamang galing sa pinakaloob yan. Etong pink na pink, malamang galing sa lower part yan. Okay? Yan ang kaibahan niya. Ito brown na. Ibig sabihin sa loob. Crenated na, ito fresh. Ito naman, wag gayahin din to. Sobra-sobra sa tubig yan. Lahat dapat, 'di ba, balanse. Ano ba at kailan ba ang tamang koleksyon ng ihi? Okay, ideally, nabanggit ko na ito, ay first morning urine. Sir, paano yan? Nakakaihi na ako sa bahay pag bago ka pumunta sa laboratory. Kung ganyan na hindi naman kayo nagtatagal na pupunta ng lab at umihi na kayo, for example ng umaga, okay lang ilagay nyo sa ref yan. Pero ang kukunin nyo lang dapat ay yung midstream. Okay? Ihi ng konti, sahod sa gitna. Okay? Kung nakalimutan ko, sir, nasa bahay, tapos umalis na pala ako, pwede ka lang umihi sa ano yan. Kasi kung may problema lang din naman dyan, makikita yan. Ang sinasabi ko lang, yung ideal na specimen dapat first morning urine. Kasi concentrated po yan. Nandyan po lahat ang pwedeng makita. Okay? So, pag-usapan natin, kung nakakita kayo ng report na 1+, ang katumbas po niyan ay 30 mg per dl. Paano naman sir pag 2+? Pag 2+, 100 mg per dl. At pag 3+, 500 mg per dl. Nakakabahala yung kaibigan kapag ikaw ay laging may protina sa ihi. Na supposedly ang protina ay hindi yan nakakalabas sa filter ng ating mga bato. Anong indikasyon? Okay? Ang indikasyon yan, kabayan, kasi malaki ang atom malaki ang molecules ng protina. Ba't nakakalabas? Ibig sabihin, may kaluwagan na inyong glomerulus. Kaya tinatawag siya na kapag mataas ang protina mo, tinatawag na baka or suspected, may risks na pagkakaroon ng glomerular disease. Okay? So, may tinatawag din na hindi lahat ng may protina sa ihi may na sa kidney, may problema na sa kidney. Kasi may tinatawag din dyan, kabayan, na transient proteinuria. Ano ba yun, sir, yung transient? Yan lang yung kapag ikaw ay sobrang nag-exercise, yung temporary lang ba na pagkakaroon ng protina. Okay? Kapag tinigil mo yung gawain mo na yun, na nakakakos ng protein sa ihi mo, mawawala din yan, yun yung transient. Orthostatic proteinuria, pangalawa. Yun yung pag ang tao matagal nakatayo, okay, nagkakaroon ng protein sa ihi. Okay? Pangatlo, ito yung mahirap, chronic. Okay? Chronic proteinuria. Ito yung talagang kahit anong-ano mo, hindi siya nawawala. So, ibig sabihin, kapag lagi kong sinasabi, pang ilang vlog ko na ito, kapag kayo ay lagi nakitaan ng protina sa ihi, na ikaw naman ay nakakapag-relax, wala kang masyadong activities, kung ikaw babae, wala kang mens, wala kang kung ano-ano, at laging nagkakaroon ng proteinuria, kahit na pinaghahandaan mo yung urinalysis mo, magpa-monitor ka na sa doktor. Okay? Kasi may iibig sabihin po talaga yan. Pwede kang magkaroon ng early sign ng kidney disease. Protein. Okay? So, at least ngayon, malaman mo na kung dyan, nakasulat dyan sa resulta mo, kasi hindi naman lahat ng laboratory, naglalagay yan dyan na, lalo na yung automation, naglalagay dyan 105, ganyan, 122, 90, 40 mg per dl ang nadidetect ng makina sa ihi nyo.
Pero kapag ganitong strip lang, inire-report lang yan namin na 1 plus, 2 plus, 3 plus. O kung wala naman, syempre negative. Kapag nakalagay dyan nil or negative, walang na-detect na protein. Maraming factors din, gaya ng sinabi ko sa tatlo na yung transient, nakaka-apekto din ang pagkain diyan. Okay? Baka masyado kang nawili sa pagkain ng matataas na protina, minsan, 'di ba? Nasosobrahan kaya lumalabas sa ihi. Temporary lang 'yan. Pero inuulit ko, kapag yan nagpapagawa kayo ng urinalysis at laging merong protein, 1 plus man yan, 2 plus man yan, o 3 plus, magpa-doktor ka na. Okay? Bumisita ka na sa favorite mong nephrologist o kaya urologist. Kasi simple lang yan, kabayan. Okay? Alam niyo, sa totoo lang, kahit naman ganito ang ihi mo ang importante yung nasa loob. Ito, hindi rin magandang ginagawa nito. Okay? Sa sobrang inom niya ng tubig o ganyan, baka magtatapong ka din ng tinatawag na electrolyte na sodium. Okay? So, hindi rin maganda. Kailangan balanse lang. Okay. So, ayun lang guys. Para at least, hindi kayo, bakit kaya tong nakalagay dyan? 1 plus yung protein ko. Tapos nakita ko doon, eto kapag meron kayong dugo sa ihi, lagi nagkakaroon yan ng protein. Ang protein ay galing dun sa dugo. Dahil sa dugo lang. Pero kung kayo naman, laging may protein at puro negative lahat, ayan, kailangan nyo ng maagapan yan. Okay? So guys, thank you for watching. Sana may natutunan ka nitong araw na to. At alam mo na rin kung paano mo basahin o titingnan yung mga resulta mo base sa nakasulat dyan, para at least kahit paano may idea ka. Naku, 2 plus lagi ang protein ko sa ihi. Bakit kaya ito? Yung mga ganun. Okay? So, God bless everyone. Ingatan po ang kalusugan, Yan po ang pinaka-the best na investment sa buhay. Health is wealth, kabayan. Bye-bye.